Mga idol at kabayan, good news! Australia, goodbye China, hello Philippines! Isang Australian company binitawan na ang partnership nito sa isang kumpanya sa China dahil sa isang iskandalo. Bakit naman? China nag-supply ng peking materyales. They bought aluminium that they were told was certified to the right grade that turned out not to be acceptable. Naku po, ngayon isang proyekto ng Australian Navy na nagkakahalaga ng 350 million US dollar o katumbas ng 16.8 billion peso ay naantala. Yari ka ngayon. Ito pa, good news dahil nagsimula ng ibenta ng Austal ang share nito sa China at dito na sa Pilipinas mamumuhunan. Wow na wow! Kaya pala nakafocus ang Austal at Australia sa Hanjin Shipyard. Aba naman BRP Jose Rizal FF150 ipinakita na meron itong kakayang tuparin ang mga misyon. Uy, totoo dahil sa ipinakita na live fire exercise ng sasakyang pandigma ng Pilipinas, merong mga ammunition ang 76mm super rapid ganito. Wow naman, ayos to. Tama? Tara, yan ang ating pag-uusapan sa vlog episode na ito. Dito lang sa Good News Philippines. I-like ang video, mag-subscribe. Mabilis lang ito. Promise! Ang isang Australian company ay malapit nang makuha ang isang strategic position sa Pilipinas, isang port na nagsisilbing maritime gateway sa West Philippine Sea at sa South China Sea. Ito ay ang Hanjin Shipyard, ang part-based shipbuilder na Austal, sabay na gumagalaw upang wakasan ang isang joint business venture sa China matapos ihayag ng ABC News o Australian Broadcasting Corporation na mayroong depektibo ang aluminum na galing mula sa Wuhan na sa pilitang pagkaantala sa isang Australian defense project. Nako, naloko na mga idol at kabayan, ito na yung sinasabi natin, basta made in China, low quality na, peke pa ang materyales. Lalo na kapag ang pinag-uusapan ay military hardware. Ang labanan dyan ay kalidad ng materyales ang ginagamit. Dahil sabi nga nila, matira ang matibay. Sa isang local media briefing, ang embahador ng Australia sa Pilipinas na si Steven Robinson ay nagkumpirma na ang Austal ay malapit nang ma-take over ang Hanjin Shipyard, isang mahalagang strategic location sa Subic Bay. Inaasahan ng Australian Ambassador sa Pilipinas na magkakaroon ng mga progreso sa mga susunod na buwan matapos ang lahat ng mga negosasyon. Ang harbor na ito ay dating kilalang bilang naval base sa Subic Bay, ay tahanan ng libo-libong mga Amerikanong marino at kanilang mga pamilya bago umalis ang US Navy noong 1992. Ang mga barkong pandigma ng Australia at Amerikano ay regular pa rin nagkakaroon ng mga port calls at nagsasanay ang mga marines ng Estados Unidos sa mga landing beach sa kalapit na lalawigan ng Zambales. Noong 2019, ang mga kumpanya ng China ay interesado sa Subic Bay. Ngunit ang offer o proposal ng kumpanyang Austal na sinusuportahan ng mga interes ng Estados Unidos ay matagal nang itinuturing na pinakamalakas na kalaban. Ang pagbid ng Austal para sa Hanjin Shipyard sa Subic Bay ay tinanggap ng Australian Strategic Policy Institute. Sa paglipat ng Austal sa Subic Bay ay sinisiguradong hindi ito naroroon upang isulong ang agenda ng gobyerno ng Australia. Nandyan lamang ito upang itaguyod ang mga interes sa negosasyon o sa negosyo at engineering at upang mapatakbo ang dating Hanjin Shipyard ng mahusay. Sa isang pahayag, tumangging magbigay ng komento ang Austal tungkol sa pagbid sa Subic Bay. Ngunit sinabi na patuloy na tinatasa ang mga pagkakataon upang mapalawak ang mga operasyon nito. Pero ang malaking rason kung bakit nawalan ng interes ang Australia sa China ay dahil dito. Ang paglipat ng Austal upang wakasan ang business venture sa China ay dahil sa gitna ng lumalaking strategic concerns. Noong nakaraang linggo, inihayag ng Austal na nagsimula na ang mga pag-uusap upang maibenta ang 40% nitong stake sa isang negosyong shipbuilding ng mga barko ng Chino na na-set up na 5 taon na ang nakalipas sa gitna ng lumalalang ugnayan ng dalawang bansa. Noong 2016, itinatag ng Austal ang Oolong Shipbuilding, isang joint venture sa Jialong Shipbuilding upang magpatayo ng mga komersyal na sasakyang pampasahero at non-military vessel para sa merkado ng China. Ang Australian Broadcasting Corporation noong Marso ay isinuwalat ang hindi magandang kalidad na aluminum na na-import mula sa China ng Austal na naging sanhi ng pagkaantala ng bagong 350 million US dollar ng Royal Australian Navy K-Class Patrol Boat. Sa sunod-sunod na mga pagdinig sa Senado, kinumpirma ng Australian Navy na unacceptable o hindi katanggap-tanggap ang aluminum na nakuha mula sa Wuhan noong Pebrero 2020. Sa isang kamakailang na
pansamantala na podcast. Ang nagtatag at chairman ng Austal na si John Rothwell ay nagsiwalat, and I quote, "The faulty product was incorrectly certified," unquote, na ang produkto galing sa China ay peke at ang Chinese supplier ay maaring magbigay din ng hindi magandang kalidad na material para sa iba pang mga Austal defense projects. Nakukuha ng Chinese supplier ang mga alumino mula sa buong mundo at sa kasong ito, nagmula ito sa China. Ngayon, sa palagay niya na ang Chinese supplier ay nagsusupply ng iba pang mga material para sa iba pang mga defense projects na ngayon ay tinitingnan at kinukwestiyon. Para sa inyong kaalaman, ang Austal na isang Australian company ay ang pangunahing supplier ng mga dekalidad na mga barko ng Estados Unidos. Katulad ng mga Littoral Combat Ship o LCS, meron itong bilang ng 11. 13 dito ay na-deliver na sa bansang Estados Unidos at 6 pa dito ang kasalukuyang ginagawa at gagawin pa. Alam naman natin na hindi maganda ang relasyon ng China at Amerika, kaya isang mabuting desisyon at takbang ang ginawa ng Austal at Australia na imbis sa China mamuhunan, sa Pilipinas na lang. Kung meron kayong mga parating sa command of direction, use the technology, you can send a message. Yan, by the CEO, this is personal of PRT sa Rizal. Maraming salamat. Gusto ako salamat sa itong tanggap ngayon. Laban Pinas.